spreader of the truth. Magandang araw po sa inyo mga kaibigan at mga kababayan. Ako po muli ay bumabati po ng isang mapagpalang araw po sa inyo sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, at sagutin po natin ang tanong na ano ba ang ibig sabihin ng Kristiyano? Kasi nga po mga kaibigan at mga kababayan, marami po mga tao ang nagsasabi na sila daw po ay Kristiyano, na sila daw po ay mga tagapaglingkod ng Diyos. At sabi po ng ilan na ang ating bansang Pilipinas ay isa daw pong Kristiyanong bansa. So alamin po natin, sagutin po natin sa pamamagitan po ng kasulatan. Unang Biblia, sapagkat ito lamang po mga kaibigan at mga kababayan ang tanging batayan, tanging basihan kung ang isang tao po ba ay nagsasabi po ng katotohanan o hindi. Ito lamang po ang magtuturo po sa atin kung ano po yung totoo at kung ano po yung mga bagay na sinasabi po sa kasulatan. Ito po yun, at ito rin po mga kaibigan at mga kababayan ang magiging batayan po natin upang masabi natin na ang isang tao ay totoong Kristiyano o hindi. Ito lamang po ang Biblia. Wala pong ibang aklat, wala pong ibang kasulatan, kundi ang Biblia lamang po. So, sagutin po natin ang tanong na ano ba ang ibig sabihin ng Kristiyano? Na kung kayo po may mga Biblia, mga kaibigan at mga kababayan, subaybayan po ninyo ang aking pagtuturo at aking pong babasahin, at subaybayan po ninyo ako sa aking pagbabasa sa aklat po ng Juan, Kapitulo 8 at versikulo 31. Ganito po ang ating mababasa. Sabi po dito ng Panginoon, kung kayo'y magsisipanatili sa aking salita, kung magkagayoy, tunay nga kayong mga alagad ko. At sabi po dito sa aklat ng mga gawa, Kapitulo 11, versikulo 26, sabi po dito ay ganito, at nang siya'y kanyang masumpungan, ay kanyang dinala siya sa Antioquia. At nangyari, nasa buong isang taon, sila'y nakisama sa iglesia at nagsipagturo sa maraming tao. At ang mga alagad ay pinasimulang tawaging mga Kristiyano sa Antioquia. So malinaw po mga kaibigan at mga kababayan, ang sabi po ng Panginoon, kung kayo'y magsisipanatili sa aking salita, ang ibig po sabihin po dito ng Panginoon, kung kayo ay magsisipanatili sa pagsunod, sa pagtalima o pagganap ng kanyang mga utos, ay tunay nga kayong mga alagad ko. At sabi po dito na yung mga alagad, pagka sinabi po mga kaibigan at mga kababayan na alagad, ito po yung mga tao na sumampalataya, nagsisi at nabautismuhan sa kanyang pangalan. Ito po yun, mga alagad po. At sabi po sa Acts o sa aklat ng mga gawa, Kapitulo 11:26, yung mga alagad ay pinasimulang tawaging mga Kristiyano. So malinaw po mga kaibigan at mga kababayan na ang ibig pong sabihin ng Kristiyano ay mga alagad o mga tagasunod ni Kristo o Christ-like. Ito po yung namumuhay po ayon po sa kanyang kalooban, ayon sa kanyang katwiran. Ito po yung mga taong namumuhay po ayon sa kanyang mga utos. Ito po yung mga tao na namumuhay ng matuwid at ng may kabanalan at lumalayo po sa lahat ng uri ng masama o kasalanan. Kumbaga mga kaibigan at mga kababayan, kung ano po ang ipinamuhay po ng Panginoon nang siya po ay naparito o naririto sa mundong ito, ay dapat ganun din po ang mga tao, ang mga tagasunod o ang mga Kristiyano o ang mga alagad. At sasabihin ko po sa inyo mga kaibigan at mga kababayan ang katotohanan. I-relay ko lamang po sa inyo kung ano po yung sinasabi po ng kasulatan. Hindi ko po sariling pagkakaunawa, sariling salita, kundi salita lamang po ng Panginoong Hesukristo na ibig ko pong iparating po sa inyo upang malaman po ninyo kung ano po yung pinasasabi po ng Panginoon upang sa ganon malaman po natin ang katotohanan. Now, mga kaibigan at mga kababayan, kung tayo po o ang isang tao ay patuloy na namumuhay po sa masama o sa kasalanan, at may mga bagay po tayong sinasang-ayunan o pinahintulutan na hindi po ipinahintulot ng Biblia, tayo po ay hindi po matatawag na Kristiyano.
malabo pong mangyari po yan. Dahil malinaw naman po ang sinasabi ng kasulatan na ang taong sumusunod sa kanyang mga salita, alagad. At ang Biblia po ay nagtuturo po sa atin na huwag gumawa po ng masama o ng kasalanan, kundi gumawa po ng mabuti. Now, tayo na po mismo ang makakaunawa o makakaalam, makapagpapatunay kung ang sinasabi po ba ng iba ay totoo o hindi. Ang Pilipinas nga ba ay kristyanong bansa o hindi? So, tayo na po mismo, kayo na po mismo makakasagot. Now, huwag po natin dayain, mga kaibigan at mga kababayan, ang ating sarili. Huwag po natin papaniwalain ang ating sarili na tayo po ay kristyano. Kahit ako man din po, hindi ko po binubukod ang aking sarili. Na ako po ay isang tao din po. At kapag sinasabi ko po na ako po ay kristyano, pero patuloy kong ginagawang masama o kasalanan, ay bulaan po ako. Bulaang kristyano po ako, hindi po ako totoong kristyano. Dahil ang totoong kristyano, gumagawa po ng mabuti, sumusunod po sa kanyang mga utos. Ang tunay na kristyano, namumuhay po ayon sa kanyang katwiran. Kaya po, hindi po ganon. Sapagkat ito po, malinaw po ang sinabi po ni Apostolo Juan sa aklat ng unang Juan, Kapitulo 3 at versikulo 8. Ganito po ang ating mababasa. Ang gumagawa ng kasalanan ay sa dyablo. Ito po ang malinaw. Kaya po ako, halimbawa po ako, ito mga kaibigan at mga kababayan, hindi ko po ibinubukod ang aking sarili. Dahil isa din po ako sa tao at nasasako po ako sa kautusan po ng Diyos, sa salita po ng Diyos. Kaya po hindi po ako libre dito. Kasama po ako dito. Kaya po, kung halimbawa, sinasabi ko po na ako po isang Kristiyano, pero patuloy po akong gumagawa ng masama at ng kasalanan, ay hindi po ako totoong Kristiyano. In fact, ang sabi po ng kasulatan, ang gumagawa ng kasalanan sa dyablo. Kung ako po ay gumagawa ng masama, sa dyablo po ako. Dahil po, ang gawa ko sa masama. Now, sinasabi naman po ng ikatlong sulat po ni Juan sa unang kabanata at versikulo 2, sabi po dito, ang gumagawa ng mabuti ay sa Diyos. Ang ibig po sabihin po ng gumagawa ng mabuti, sumusunod po sa utos ng Panginoon. Kaya nga po kapag ako, nagsasabi ako na ako'y sa Diyos, na ako'y lingkod ng Diyos, na ako'y Kristiyano, pero ginagawa ko po ang kasalanan, hindi po ako nagsasabi ng totoo. Ako po ay bulaang Kristiyano, huwad na Kristiyano, nagpapangapeke. Pero yung totoong Kristiyano, sabi po ng kasulatan, sumusunod sa kanyang mga utos, nananatili sa kanyang salita. Now, may tatanong po natin mga kaibigan at mga kababayan, ano ba yung mga kasalanan na binabanggit po ng kasulatan? Ito po, mahalagang bagay po na malaman po natin ito. Dahil kung hindi po natin ito malalaman at hindi po natin makikita gamit po ang kasulatan, baka inaakala po natin na Kristiyano tayo, ay hindi naman pala. Kasi nga, may sinalungat pala tayong utos. So, ano ba yung mga kasalanan na binabanggit ng kasulatan? Upang malaman natin, matiyak natin, at tayo mismo ang makakilala na ako ba, ang isang tao ba, ay nagsasabi ba ng katotohanan na siya talaga ay Kristiyano o hindi? Tingnan po natin. Kung kayo po may mga Biblia, gaya po ng aking sinabi, subaybayan po ninyo. Ito po ang sinasabi sa aklat ng unang Korinto, Kapitulo 6 at versikulo 9 hanggang 10. Ganito po ang ating mababasa. Sabi po dito, o hindi ba ninyo nalalaman na ang mga liko ay hindi magsisipagmana ng kanan ng Diyos? Huwag kayong padaya, kahit ang mga mapakiapid, ni ang mga mananamba sa Diyos-Diyosan, ni ang mga mangangalunya, ni ang mga nagbababae, ni ang mga binabae, ni ang mga mapakiapid sa lalaki, ni ang mga magnanakaw, ni ang mga masasakim, ni ang mga manglalasing, ni ang mga mapagtungayaw, ni ang mga manglulupid, ay hindi magmamana ng karan ng Diyos. At sabi po dito sa aklat ng Galatia, Kapitulo 5, versikulo 19 hanggang 21, sabi po dito, at hayag ang gawa ng laman sa makatuwid ay ang mga ito: pakikiapid, karumihan, kalibugan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, mga pagtataniman, mga pagtatalo, mga paninibugho,
mga pagkakabahagi, mga hidwaang pananampalataya, mga kapanaghilian, mga paglalasing, mga kalayawan, at ang mga katulad po nito, gaya ng aking pagpapaalala ng una sa inyo, na ang mga nagsisigawan ng gayong mga bagay ay hindi magsisipagmana ng karya ng Diyos. At sa aklat ng Apokalipsis, ganito po ang ating mababasa. Kapitulo 21, versikulo 8, ngunit sa mga duwag at sa mga hindi mananampalataya, ni sa mga kasuklam-suklam at sa mga mamamatay tao at sa mga papakiapid at sa mga manggagaway at sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan at sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagniningas sa apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. So malinaw po mga kaibigan at mga kababayan, ito po yung mga kasalanan na tinutukoy po ng kasulatan. Kasama na po dyan yung paninigarilyo. Kasama na po dyan mga kaibigan at mga kababayan, yung sabong. Kasama po yan. At sinabi po dito ni Apostol Pablo na at sa lahat ng mga katulad nito, kasama na po dyan yung pagmumura, pagsusugal, yung pagtataya sa loto, weteng, tongit. Ano mang bagay po na ginagamitan po ng pera, sugal po yan. At kasama na po dyan yung shabu. Masasabi po natin, baka may magpiloso po, saan mababasa ang shabu? Wala po tayong mababasa po dito na may shabu. Pero ang tanong dyan, ikabubuti ba o ikasasama ang paggamit ng illegal na droga o hindi? Kayo po ang sumagot. Ikabubuti ba o ikasasama? So nakikita naman po natin ang mga balita kung ano ang nangyayari sa gumagamit po ng illegal na droga. Yung paninigarilyo, wala din po yan sa Biblia na mababasa po tayo word for word na sigarilyo. Pero ang tanong dyan, ikabubuti ba o masama? Now, ang sabi ng, may ano ba, di ba may sinasabi dyan, may babala dyan ng gobyerno na kapag nagsigarilyo ka, ay nagkukos ng cancer, ng mga sakit. Makikita po natin yan. Now, ikabubuti ba o ikasasama? Ikasasama. May sinabi naman po ang gobyerno po. At tayo po ay pinasusunod po ng Diyos sa mabuti, hindi po masama. Kaya po, anumang bagay po na salungat sa katwiran ng Panginoon, yan po ay kasalanan. At sabi po ng kasulatan, anumang kalikuan ay kasalanan. Kaya nga po, anumang bagay na sinasabi po ng kasulatan at sinasalungat po natin, tayo po ay nagkakasala. At makikita po natin dito mga kaibigan at mga kababayan na nabasa po natin na yung mga nagsisigawa po ng gayong mga bagay ay hindi magsisipagmana ng kanyang karyan. Hindi lamang po sinabi na hindi Kristiyano, hindi alagad, kundi hindi pa magmamana ng buhay na wala hanggan, kundi sa halip parusa. Kaya nga po mga kaibigan at mga kababayan, kapag, hindi ko na po ilalayo, halimbawa po ginagawa ko po ang masama, kasalanan at nabanggit po dito. Halimbawa ako naninigarilyo, ako po ay naglalasing, ako po ay tumataya ng weteng, tumataya sa luto, sabong, nagmumura, nagagamit ang illegal na droga, nang bababae, nangangalunya, nakikiapid. Hindi po ako Kristiyano. Hindi po ako matatawag na alagad ng Diyos at hindi po ako matatawag na sa Diyos, kundi ako po ay sa dyablo. Dahil ang ginagawa ko masama at malino naman po ang sinasabi ng kasulatan, ang gumagawa ng kasalanan ay sa dyablo. Kaya po kapag ginawa ko yun, ako po ay sa dyablo at hindi ko po dadayain ang sarili ko dyan. Pero kung ako po ay sumusunod sa Diyos at hindi ko po ginagawa yan, o kung tayo po ay sumusunod po sa utos ng Diyos at hindi po natin ginagawa ang mga bagay na nabanggit po sa banal na mga kasulatan na kasalanan, ay tayo po ay sa Diyos at hindi po tayo sa dyablo. Kaya nga po mga kaibigan at mga kababayan, kahit sabihin pa ng isang tao o kaya sabihin ko na ako'y Kristiyano, ako'y alagad ng Diyos, ako'y lingkod ng Diyos, ako'y sa Diyos o anak ng Diyos, kung ginagawa ko po ang masama, hindi naman ako sumusunod sa kanyang mga utos, at patuloy kong ginagawa ang kasalanan na hindi sa akin nakikita sa pamumuhay ang mga bagay na ipinag-utos ng Panginoon,
wala pong kabuluhan, wala pong saysay ang aking sinabi. Sapagkat sa gawa po tayo o sa pamumuhay po natin, makikita o mapapatunayan na kung tayo ba ay Kristiyano o hindi. Now, ganito po ang sinabi ni Apostol Juan. Halimbawa, sinasabi po ng isang tao na siya po ay lingkod ng Diyos, alagad ng Diyos, Kristiyano, at nakikilala niya ang Diyos, tapos hindi naman sumusunod, ay ganito po ang sinabi po ni Apostol Pablo. Sabi po dito, ang nagsasabing nakikilala ko siya at hindi tumutupad ng kanyang mga utos ay sinungaling at ang katotohanan ay wala sa kanya. Yun po ang sinasabi ng kasulatan. Kaya po kahit sabihin pa natin na tayo po ay sa Diyos at nakikilala natin ang Diyos, ngunit hindi naman tayo sumusunod sa kanyang mga ipinag-uutos at patuloy po natin ginagawa ang masama o kasalanan, tayo po ay masusumpungang isang sinungaling. At ang sabi po ng kasulatan, at ang katotohanan ay wala sa atin. Ayon po sa sinabi ng Apostol Juan. Kasi nga po, ang katotohanan, ang totoong lingkod po ng Diyos, sumusunod. At ang sabi po ng kasulatan, ang katotohanan na ang tao nakakakilala sa Diyos, sumusunod sa kanyang mga utos. Ang totoong lingkod ng Diyos o anak ng Diyos, gumagawa ng ayon sa kanyang kalooban. At ang katotohanan na yung gumagawa po ng masama o kasalanan, sa dyablo. Ang Biblia po ang nagsabi, hindi po ako. Ang kanyang utos, mga kaibigan at mga kababayan, sinabi ko na po sa inyo, na ang utos po ng Panginoon ay nakasentro po sa banal at tuwid na pamumuhay at paglayo sa lahat ng uri ng masama o kasalanan. Now, mga kaibigan at mga kababayan, mapalad po kayo na napakinggan po ninyo ito. Ito yung mga bagay na dapat po mapakinggan ng tao. Dahil kung hindi po, baka yung inaasahan po natin na buhay na wala hanggan, ay hindi pala. Now, ito, ibig po ba natin maging Kristiyano? Ibig po ba natin maging alagad? Ibig po ba natin maging anak ng Diyos? Yan ang magandang tanong. Ibig po ba natin? At ayaw natin mapabilang sa parurusahan ng Diyos. Ayaw natin makapunta sa parusang wala hanggan. Ito lamang po ang sumunod tayo sa kanyang mga utos. Tayo po ay manampalataya, tayo po ay magsisi, at tayo po ay magpabautismo sa kanyang pangalan. Naituro ko na po, kung napakinggan na po ninyo, ang kasalanan po ay mapapatawad sa pamamagitan po ng pagpapabautismo sa kanyang pangalan. Sapagkat sabi po ng kasulatan, walang ibang pangalan sa silong ng langit na sukat nating ikaliligtas. So ito po yun. Kaya po kung ibig natin maging Kristiyano at talaga ng Diyos, maging anak ng Diyos, at maging tagapagmana ng kanyang kaharian, sumunod tayo sa kanyang mga utos. Acts 2:38. At sinabi sa kanila ni Pedro, magsisi kayo at magpabautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Ito po yun. At kapag naganap na po sa atin ang bagay na ito na po tayo tatawaging anak ng Diyos, alagad ng Diyos, Kristiyano, dahil sumunod na po tayo sa kanyang mga utos. At kung tayo po ay naniniwala na may Diyos, dapat po tayong sumunod sa kanyang mga utos. Again, hindi ko po ito salita, kundi salita po ng ating Panginoon. At mapalad ka kung mapakinggan mo po ito. At ito na po yung araw ng pagliligtas. Ang sabi po ng kasulatan, kapag narinig na ninyo ang kanyang tinig, huwag na ninyo po papagbatigasin ang inyong puso. Ito na po yun. Tandaan po natin mga kaibigan at mga kababayan, ang pagkakataon po na ibinibigay po ng Diyos ay sa mga taong buhay pa. Ang kaligtasan ay matatamo lamang po natin sa pamamagitan ng pagsunod, pagganap, pagtalima sa kanyang mga utos. Muli, pagpalain po tayo, mga kaibigan at mga kababayan ng Panginoon. Nasa inyo po ang pagpapasya. Naituro ko na po sa inyo, mga kaibigan at mga kababayan, ang ibig sabihin ng Kristiyano. So, tayo na po mismo nakakalam kung Kristiyano ba tayo, ang Kristiyano ba ang isang tao o hindi. Hanggang dito na lang mga kaibigan at mga kababayan. Magandang araw po.